Ano ba mga magandang negosyong pasukin ngayong mga panahon? Definitely, no, top on the list pa rin. Tatandaan nila na yung word na patok, P-A-T-O-K. Ang patok una talaga is pagkain. Siyempre naman, pagka-Christmas, mahilig talaga tayong kumain. Lalo na, alam niyo naman, nung panahon ng pandemic, na uso rin naman po yung pagluluto ng mga pagkain, yung mga cake, or if not naman, yung mga, yung mga uso ng pandemic, yung sushi bake. Saka yung ubi pandesal. Yung mga ganon. Correct. Ubi pandesal. Yan. Correct. Oo. So yan, patok muna. Tapos T, anything that deals with technology. Kung may mga technology, kasi alam mo naman, di ba, tao gusto mag-upgrade ng cellphone, laptop, or if not naman, mga iPad, no, anything that deals with technology, talagang patok pa rin yan. Ang napakaganda po ngayon na negosyo, dapat online. Yeah. Online selling, 'di ba? Online products, lahat kasi definitely online na. And then yung K, ito talaga ang talagang kikita ka tiba-tiba kung meron ka mga produkto na gusto mo ibenta. Yung number one, kalusugan. Because of the pandemic, 'di ba, ang people are more health conscious already. Kaputian, kapayatan, 'di ba? Tapos kaputian, kapayatan, anything that deal, kakyutan. Kakyutan. At saka yung tungkol sa kaperahan, yun yung mga kaperahan. Oo. Siyempre, yung iba diyan natutukso sa networking. Pagkaperahan ang pinag-uusapan. Mabilis daw kasing kumita. Ang hindi nila alam, may may cycle yan, di ba, Chinks? Yung usually pag networking, tama. di ba, hindi nagiging effective eh. Ang daming mga naloloko. Hindi, I beg to disagree. Depends on the depends on the company. Kasi ako, naalala mo naman ng pandemic, ang dami kong kinita. Kasi ang mga binenta ng company na yon, sabihin ko na, copper mask, barley, yung mga essentials ng panahon na yon. Ang lakas ng copper mask, kaya ang dami kong nabenta. Legit na legit yon. Kasi pag ang networking company naman ay may binibentang produkto at ginagamit talaga, legit yon. Huwag ka lang paluloko sa mga company, di ba, Chinky, networking pero wala ka namang binibentang produkto. Yung pag-i-investin ka lang, tapos magpa-promise pa sa'yo, no, yung pera mo sa akin, nabigay mo, bukas, meron na agad, doble na agad kita mo. Ayun, doon ka, wag ka maniwala sa ganun. Saka dapat wag natin lahatin, Papu. Hindi, dapat yung networking company mo ay okay din. Solid din yung foundation. Siguro magbigay ka ng tip pa, Chinks. Paano ba malalaman kung mag-i-invest ka sa networking? Alin yung legit at hindi legit? Paano ba malalaman yun? Ano yung mga simptomas na hindi legit? Dalawa lang naman sisimplehan lang natin. Number one is the word called immediate and number two is last. Sulat nyo to, immediate, the word immediate, and number two, last. Number one, ang ibig sabihin ng immediate, there must be an immediate exchange of products and services. Dapat may kapalit ng produkto at serbisyo. Yes. Kunyari, bumili ako ng, like for example, sinabi mo copper mask. Di ba, pagbayad ko, may copper mask akong hawak. Kahit akong pinakahuling taong sumali, hindi ako nalugi kasi meron akong hawak na produkto. Binili ko produkto. Tama? Dapat may kapalit. Pangalawa, iisipin mo, ikaw ang parating huli. Ikaw ang pinakahuling sasali. Di ba? Kunyari sinabi sa'yo, magbayad ka ng 10,000. So kung nagbayad ka ng 10,000, may hawak kang 10,000 pesos worth of product, kahit ikaw huling sumali, hindi ka nalugi. Tama? Hindi ka nasaktan. Okay. Legitimate yun. Diba? Kasi nangyari... What if? Sige, go ahead. Hindi, nangyari dun sa kaibigan natin, si Ricardo Cepeda, naging siyang endorser ng isang networking company. Ngayon, ang daming nagrereklamo. Kasi nga, hindi na ibigay yung mga produkto. Kumbaga may promise of products na hindi na-deliver. Hanggang sa, yung pera ng tao, siyempre hinahanap nila. Sana punta yung pera namin. Kaya gano'n ang nangyari. Nagkagulo-gulo. Kaya diba, kunyari ikaw yung pinakahuling sumali, di ba? Kunyari, 10,000 binigay mo, wala kang hawak or kalahati lang hawak mo produkto, nalugi ka na. At sasabihin sa'yo, para mabawi mo, mag-recruit ka ng ibang tao para mabawi mo. Ayun na. Ayun. Hindi dapat ganun eh. Mali yun. Oo, mali yun. Tsaka dati tingnan mo yung company na pinapasukan mo. Kung gano'n na siya katagal. Tama. Diba? Yung, kumbaga, yung track record niya. Yun titignan mo, hindi yung basang bagong sulpot lang, tas porket kaibigan mo yung owner, magtitiwala ka na agad. Pero walang track record, di pala mahaba ang PC. Alam mo yun? So titignan mo rin, Papu. Kaya unfortunately, yan ang nangyari kay Ricardo Cepeda. Sinabi naman niya sa vlog niya, kaibigan niya yun, di ba? Naging siya masyadong trusting. Naging masyado siyang trusting. Kasi nga, yung nakilala
nakilala niya na nagtayo ng networking company, medyo big time. Pagka kasama sila, syempre, pinapakita niya yung kanyang kakayahan na mag-spend. Yung pala, pagdating doon sa nung tinayo na yung negosyo, yun na, hindi na naibigay yung pangangailangan ng mga nag-invest. Di ba, Doon Chicks? nagka-crash. Ako